Happy Valentine's Day. Okay, hi. Salamat dahil pinili nyo pa rin na pumunta rito kaysa i-celebrate yung Valentine's Day. Pero ewan ko kung na-require kayo, kung pinilit kayo, wala naman kayo magagawa kasi andito na kayo. Pero binabati ko na rin kayo na Happy Valentine's Day para lang makasabay tayo sa uso. Okay, muli, ako nga uli si Ferrum James de Gilmo, pero pwede nyo ako tawaging FJ. Okay, so ako ay isang 18-year-old guy. Okay, yung mga sinabi ni Ma'am Tina mga bata-bata pa yun. 18 na ako. Pero yung height ko grade 5 pa rin. Parang mas matangkad ka pa ata sa akin. Okay, pero nice one. Okay, ayun, nag-aaral ako sa PUP. I'm a second year broadcast communication student. Kaya yun napili ko kasi raw, ayan, madaldal daw, ganun. Pero, ayun, I'm also part of Lifebox in Victory Imus. I'm currently leading Victory Group na ages from second year high school hanggang first year college. Kaya nililid ko sila towards God. Ayun, nagtutulungan lang kami sa pag-ahada ng Victory Group. Okay, so huwag kayong magulat sa mga narating ko kasi alam niyo kung kaya niyo rin marating yun. Okay, bago tayo, gusto ko rin magpasalamat sa mga teachers, administrators, and organizers. Pastor, thank you sa pag-interview sa akin. Ma'am Tina, thank you sa pagsulat. At Ma'am Shelo, thank you sa pag-recommend sa akin. Hindi ko alam kung ano nakita mo sa akin, pero ayun, nandito na ako, kaya wala na tayo magagawa. Okay, yeah, thank you. Okay, bago ko simulan talaga lahat, pakilala ko na kayo sa pamilya ko. Oy, hindi gumagana! Ayun. Okay, hulaan niyo kung sino ako dyan. Ako ito. Joke lang. Ayun ako, yung sipang buhok ko nun. Sorry, hindi ako nakapagpagupit kasi, ayan, wala akong time. Tapos, katabi ko mama ko, yan, Candy, pangalan niya. Tapos, Chinchin, ang pinakamaganda kong kapatid kasi nag-iisa lang siya. Yan, tapos, yan, yung pinagmanahan ng pagbabuhan ko, Spurdy. Ayan siya. Palakpakan niya naman. Yan. Tama na, okay na. Ayan, ang pamilya ko, apat lang kami, pero sobrang saya namin. Kasi ako yung pinakamatangkad sa amin. Kaya, kung masatangkad kayo sa amin, wala akong pake, basta ako pinakamatangkad sa pamilya ko. Ayan, tapos ito ako nung, bumalik. Ayan. Okay, ayan ako nung bata. Parang first time ko ata tumugtog niyan sa harapan. Napaka-awkward kasi laki ng gitara, tapos mas matangkad pa siya sa akin. Pero marunong naman ako talaga ako tumugtog. Hindi yan lip-sync. Tumugtog talaga ako niyan. Pero yan, baka isipin nyo naman na masyado ako mabait, ganyan. Ay, grabe siya sa church. Parang sobra naman siyang, baka Diyos naman yan. Parang tambay pa sa church yan, di na ba umuwi sa bahay yan? Umuwi naman ako. Tapos, meron din mga ako tinatagong mga kalokohan sa buhay. And favorite ko, mag-picture ng mga mali. Parang si Brad Pitt. Alam niyo, kilala si Brad Pitt? Si Alien, yan. Ang dami niya nakikita mga mali, kaya na-ellipse ako sa kanya. Kaya nag-picture ako ng isa. Yan, bili na kayo ng banana, pero cookies, orange. Yan, 15 pesos lang. Yan, favorite ko yung mga ganyan-ganyan. Marami pang iba kaso parang medyo pangit na yon. Kaya ito na lang yung pinili ko. Okay, gaya nyo, naka-experience na rin ako na mag-camping. Yan, ito ang una kong picture sa bootcamp. Yun, no? Wapi! Yan, bata pa lang. Alam mo na ang kahihinat na, di ba? Yan, yung una kong experience yan sa mga camping. Sobrang special sa akin kasi, ayun, mas nag-enjoy ako. Marami ako nakilalang kaibigan. Hopefully kayo, mas magkakilala kayo. Ayun, may team-team din kami. Team maitim, joke lang. Ayan, may team-team din kami, tapos nakakapag-matching din kami. Masaya kami magkakasama, tapos, ayun lang, masaya. Overall, masaya yung mga na-experience ko sa camp. So, hopefully kayo nag-enjoy. Nag-enjoy ba kayo? Hindi, no, nakita niyo ako, nag-enjoy ba kayo? Hindi, okay, good. Okay lang yun. Ayan, good. Okay, so, gusto ko encourage din kayo na sana, after this camp, mas mag-band kayo together, especially mga grade 6, gagraduate na kayo, iwa-hiwalay na kayo, kaya mag-banding na kayo ngayon. Banding with the family. Okay, ayan. And hopefully, mag-tighten yung friendship nyo, and hopefully mayroon kayong matutunan sa camp na to, especially this evening. Okay, so, sino dito, kakakain lang, lahat tayo, di ba? Kamusta naman pagkain?
Yung Anli Giniling, salamat. Yan. Okay, so, syempre pagkatapos natin kumain, madalas, inaantok tayo. Sino dito inaantok pagkatapos kumain? Sino dito antokin talaga kahit hindi kumakain? Okay, sige. Para hindi kayo antokin, yan, baka tulugan niyo ako, masasaktan na ako. Sayang naman yung picture ko, pinakita ko pa sa inyo, pampagising. Okay, gusto ko, pag inaantok kayo, huwag niyo sasabihin sa akin. Pero, gawin niyo na ng palihim. Huwag niyo sikuin niyo, inaantok na ako, kurutin mo naman ako. Wag na. Ito, may na-discover ako effective way para tanggal yung antok. Yan. Okay, alam niyo yung malangala? Okay? Gawin niyo, kilitiin niyo siya ng dila. Hindi kayo antokin. Sige, kilitiin niyo. Try niyo. Pag inaantok kayo, kilitiin niyo. Yan. Pag inaantok kayo, nakakairita, di ba? Talagang magigising ka, tapos makikita mo yung mukha ko. Ayan. Okay. Okay, tama na. Kasi simulan na natin ang kalokohan to. Medyo seryoso na ako. Ang title ng camp natin ay A Rising Leader. Okay. Explain muna natin yung title ng camp para alam natin yung ginagawa natin dito. Okay? So what is an arising leader? Okay, himayin natin yung word na arising at leader. So ang arising ay nagmula sa root word na arise, ibig sabihin, ang bigas. Ay, hindi ako. Ayan. Arise is to begin to occur or to exist. Ano yun? Okay. Ibig sabihin, parang magsisimula pa lang siya mag-bloom. Parang paru-paro. Simula siya sa magiging pupa pa lang siya bago siya magganon. Mag-a-rising butterfly siya. Okay? Parang yung gabi na magiging araw. Parang madaling araw yan. Parang a rising sun. O, di ba? Ang lupit. Ganon din. Arise means to begin to occur or to exist. Mangyayari pa lang. Hindi pa siya nangyari, pero alam mong papunta na. Okay, and a leader is a guide or a conductor. Nag-click ba? Okay, good. Ayan. Ibig sabihin, siya yung nagli-lead sa mga grupo ng tao or sa grupo ng hayop or basta may nililid siya at siya yung nag-guide, siya yung nagkokonda kung saan sila pupunta, ganon. So, ibig sabihin, an arising leader is someone is not yet really called a leader, but he will be in the future. Okay? Now, ito ang trivia. Ang arising leader ay kinukuha sa young generation. Okay, sino dito bata pa? Sino dito feeling bata pa? Ayun, no? Okay. Ang arising leader ay hindi pa called na leader dahil siya ay bata pa. Pero alam niyo ba na tayo, isama ko na, dahil dami ko na sarili ko ha. Okay, idami na yan. Okay, tayong mga kabataan, masyadong nag-look forward sa atin, yung mga elder generation. Hindi nyo man nakikita, lagi man kayo pinapagalitan niya, lagi man kayo sinisigawan, lagi man kayo pinagsasabihan, na mag-ayos kayo ng buhay nyo. Pero malaki ang tingin nila sa inyo. Okay? Now, the world is looking forward to a rising leaders or / young generation like you. Okay? Oh, tumitingin sila sa amin. Oo talaga. Hindi lang ngayon. Noon pa. Kilala niyo to? Ay, hindi. Si Andres. Jose Rizal, ano sabi niya? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ibig sabihin, hindi pili. Ano pangalan mo, kuya? Tripitan, no? Ano pang? Arlon. Carlos. Ayusin mo kasi. Ayan. Wala naman sinabi si Rizal na si Carlos ang pag-asa ng bayan. Wala na siyang sinabi na si Krisa ang pag-asa ng bayan. Wala na siyang sinabi na si Samantha ang pag-asa ng bayan. Ang sabi niya, ang kabataan. Sino nga ulit bata? Wala na. Bakit? Sino nga ulit? Taas kamay. O sige, taas nyo. Bata kayo eh. O yan. Pag-asa ka ng bayan. Brad, Tol, Pare, Miss, Are. Okay. O, hindi lang si Jose Rizal nagsabi niyan. Sabi kay Erasmus, okay, the main hope of a nation lies in the proper education of the youth. Okay? Now, di ba sinasabi naman lagi sa atin ng
mga nakakatanda. Narinig nyo na yan eh, yung Kabataan Pag-asa Bayan. Narinig nyo na yan maraming beses na, di ba? Nabasa nyo na sa maraming books, narinig nyo na sa magulang mo, anak, mag-ayos ka kasi ikaw Pag-asa Bayan. Blah, blah, blah. Sabi ng teacher mo, mag-ayos kayo kasi pag-asa kayo ng bayan, pero papagalitan muna kita bago yun. O, yun. Yan nga, di ba? Narinig naman natin yan eh, pero bakit minsan hindi natin siya mag-gets? Pag-asa ka na bayan, ano daw? Masyado kasing malalim. Bakit nga ba sinasabi pag-asa ko na bayan? Eh, wala. Naglalaro pa nga ako ng Barbie doll. Pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan mo, mukha mo. Di ba? Ganon. Eh, hindi ko alam. Eh, ano nakita nila sa akin? Di ba? Di pa ako marunong magsintas eh. Tapos pag-asa ko ng bayan. Yun, labo, di ba? Okay. Ganito kasi yan. Ano ba ang magiging impact ng isang arising leader / young generation? Kaya mo. Okay, number 1. You can continue one's legacy. Halimbawa, for example, anak ka ni Pinoy. Okay? Or anak ka ni Henry C. Or anak ka ni Steve Jobs. Or anak ka ni Bill Gates. Ibig sabihin, ikaw ang magtutuloy ng nasimulan niya. Halimbawa, anak ka ng tatay na mabait. Ibig sabihin, kung pinalaki ka ng tatay na mabait, magiging mabait ka rin. Itutuloy mo lang yung tinuro niya sa'yo. Tama? Okay? Kung ano yung nasimulan, kung ano yung pinasa sa'yo, yun lang yung itutuloy mo. You can continue one's legacy. Ganon. Ganon yung impact. Ganon tayo mga kabataan. Number 2, you can create new ideas. Pwede ikaw yung maging next, pwede ikaw maging sunod na presidente. Pwede ikaw rin yung maging sunod na Steve Jobs. Pwede rin ikaw yung maging sunod na Bill Gates. Makaka-discover ka ng bagong laro bukod sa Flappy Bird. Ikaw, pwede kang maging si Jimmy Neutron. Pwede kang maging si bagong Phineas and Ferb. Okay? Marami kang pwedeng inventohin na yung mga gadgets. Pwede kang mag-create ng washing machine na may rice cooker sa loob. Pwede kang mag-create ng TV na may aircon. Salamat sa aircon natin na napakalamig. Ayan, marami nga. Pwede kang na cellphone na may pagkain na lumalabas na hologram. Tapos pwede mo kainin talaga ng tunay. Pwede kang maging ganon. Ganon yung potential ng isang utak na meron ka. Ganon siya. So, ito pala dalawa to. Okay na, di ba? Kasi tulog na tayo. Di ba, ayan pa lang eh. Hindi nyo man siya nakikita. Pero andyan na yan sa inyo. Itong number 3, ito yung nakakalungkot. At ito yung gusto kong iwasan natin. Okay. Change the society negatively. Kapag tayo, hindi tayo na-impartan ng maayos, pag hindi tayo napalaki ng magulang natin na maayos, pag hindi natin naisip na tayo pag-asa ng bayan, pag hindi natin na-gets yun, ito yung maaaring kahihilan na natin. Kasi, hindi mo alam yung gagawin sa buhay mo. So, gagawa na kung ano-ano. At natutunan lang ako araw-araw. Ito yung ayaw natin mangyari. Kaya nga, importante na ma-impartan ka na ng leadership. Bakit? Kasi, once you are a leader, alam mo na kung paano agapan yan. Okay? Now, ayan yung pag-uusapan natin. All about leadership. Kaya nga, Arising Leaders yung title. Ngayon, ang isang leader, marami siyang characteristics. In order to be a great leader, kailangan hindi ka mahihain. Kailangan trustworthy ka sa mga bagay-bagay. Kailangan loyal ka. Kailangan helpful ka. Kailangan friendly ka. Kailangan courteous ka. Kailangan kind. Kailangan cheerful. Kailangan matipid. Kailangan alam mo i-handle yung sarili mo. Ang dami-dami characteristics sa leader. Ang bata-bata mo pa, anong unahin ko? Okay, let us start. Sa isang characteristic ng isang leader na kaya mo nang matutunan ngayong bata ka pa lang. Okay? At sa mga hindi pa rin naniniwala na sila ang pag-asa ng bayan, sinasabi ko sa iyo, tropa, nasa iyo yan. Hindi mo man nakikita. Alam namin, nakikita ko. Nakikita na yan. Nakikita ng tatay at nanay nyo. Nandun ka. Okay. So, punta na tayo na ito na yung bagay na gusto kong matutunan yung ngayong session. Yung buong camp na to, iikot lang ito sa isang word. At least pag nalaman nyo itong word na to, pwede tayo umuwi. Okay. Pero harangan nila kayo, syempre. Okay. Yan. One word to sum up all this camp,
na hihimay-himayin natin. Ala, bago na naman. Ala. Ayan. Ala, bumabalik. Ayan. Influence. Okay, warm-up question para naman hindi tayo okay. What is your motto in life? Sige, isang group tayo, tapos pagandahan ng motto. Okay. What is your motto in life? Pangalan muna, tapos motto ha. Walang motto. Kahit Aji, no, wala ba? Sino may motto? Wala. Ano ba naman? Sino may motto? Taas nga kami. Sige. Kuya. Motorcycle. Galing. Sino mo may entry? Sino may entry? May entry. May motto talaga siya. Make the best decision in life. Make the best decision in life. Big word! Okay, Erin, wait, nagtaas ka na kamay. Ano motto? Time is gold. Time is gold. But the ring is silver. Joke lang. Ayan. And the medal is bronze. Okay, ayan. Ewan ko kung ano yung motto nyo, pero lahat tayo may motto. Oh, sige nga. Make the best decision ever. Nasusunod mo ba to sa araw-araw mong buhay? Hindi, good. Pakibago sa manual nyo kasi ang ano niyan, in your. Pakitugtungan na lang, pakisulatan na. So, sorry, ako gumawa niyan eh. Motorcycle, nasusunod mo ba araw-araw yung motto mo? May trophy. Sige, medyo malako, pero it's your pick up. Sige, Erin, time is gold. Nasusunod mo ba to? Hindi. Good. Nalilate sa school lagi? Nice. Ito na. Kaya nga, isa lang yan sa mga marami. Okay, meron time is gold, pero pag na-late, sasabihin mo, better late than never. O, di ba? May pambawi ka. Time is gold. Hindi, better late than never. Okay, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. O, di ba? Mga ganon-ganon. Tapos, ito, pag tuyo na ang damo, ang bulalo sinusutsot. Ayan. Mga ganon tipo ba? Yan yung mga malulupit na motto sa buhay. Di ba? Okay. Ngayon, ito kasi, ang motto kasi, ang definition ng motto ay hindi motorcycle. Ang definition ng motto is your life, that is your life statement, that is your life principle. Yan yung pinakasinusunod ko. Maaaring hindi mo pa siya na-put into words, pero meron ka. Okay. Yung motto, meron ka niyan. Meron kayong sinusunod. Meron kang sarili mong value. Meron kang sariling sinusunod na standards, na principles. Sinusunod mo siya, pero hindi mo siya na-put sa words. Yung motto kasi, yung life principles mo, na-put mo into words, na nag-create ka ng isang statement. Pero kung wala ka, mag-isip, okay lang. Sige, basta ang importante, lahat tayo may sinusunod tayo sa sarili natin. Tama? Okay. Kailangan ganito ako manamit, kailangan ganito ako mag-isip, kailangan ganito ako pag-exam. Ganon, di ba? Hindi, kahit hindi mo naiisip na isip mo, it's better to cheat than to beat. Siguro hindi mo pa narinig yung statement niya, pero minsan nag-cheat ka, pero hindi mo alam kung ano yung motto nun. Yun yung motto mo. Okay, it's better to cheat than to beat. Yay! Lagot lang kayo pag nahuli kayo, talagang repeat. Ulit na, tapos repeat pa. Di ba? Okay, itong motto mo, yung mga nag-i-influence sa buhay mo. Tama? Kung ano yung sinusunod, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung susundin mo. Kasi naniniwala ka doon. Galing. Ngayon, now let's take a look to some popular mottos in life, or popular principles in life, or popular people in life na nakaka-influensya sa mga taong, sa nakakararaming mga tao na gaya natin. Okay? Okay, sabi, it is impossible. It always seems impossible until it's done. Sabi ni Nelson Mandela. Okay, kung maaaring ganyan yung life statement mo, kakayanin ko to. Kasi imposible lang to ngayon, pero pagkatapos ito, chicken and chicken. Diba? Mga ganun. Mahirap man to ginagawa ko, pero pagkatapos na to, I'm the man. Ganon. O kaya, pag pumunta ka sa Enchanted Kingdom, masakyan ko lang yung space shuttle na yan. Ako na, the best. Diba?
Feeling mo, mahirap lang yan sa una, pero pag nalampasan mo, off na. Next, happiness is a journey, not a destination. Okay, live your life, live happily. Hindi yung happiness, hindi yan yung pinaka main goal. Yan yung parang, ayan isasama sa'yo sa buong course ng buhay mo. Yan. Maaaring ganyan yung pinapaniwala mo. Gusto mo lagi kang masaya, ayaw mo na nalulungkot ka, ayaw mo yung katabi mo, nalulungkot, ayaw mo nalulungkot ka dahil babaho yung katabi mo or something. Yun, ayaw mo lang. Gusto mo lang, chill lang. Okay, here's a popular person. Manny Pacquiao. Saya niya, no? Happiness is a journey. Okay. Si Manny Pacquiao, di ba napaka-influential niya sa world ng boxing? Di ba? Pag may bagong Pinoy na lalaban, sino inspiration niya? Manny Pacquiao. Kasi grabe lang siya eh. Iba siya eh, di ba? Naka 8 belts. Ang galing. Napagkasya niya lahat yung dito. Okay? Siguro, ang sikip talaga, ang luwag talaga ng pantalon niya. Kaya kailangan 8 belts. Okay, joke lang. Yan, inspiration siya. Kahit ng mga ibang tao, di ba? Naalala ko nga nung pumunta yung mga NBA players dito. Tapos, nandun si Manny Pacquiao. Talagang pinuntahan nila, dinumog nila. Kasi nga, napaka-influential niya sa larangan na ginagalawan niya. Next one. People will hate you, rate you, shake you, and break you. But how strong you stand is what makes you. O, di ba? Sabihin mo na lahat sa akin, pero ako, matibay pa rin ako. I will stand my ground. Mananatila ako. Matatag. O, di ba? Panis ka sa muscle ko. O, di ba? Kahit lahat na sabihin mo, wala akong pakialam. Basta ako, ito ako. Maaaring yan yung life statement mo. O, wala akong pakialam sa sinasabi ng tao. Babaho ako? Di last year ka, naligo ko eh. O, di ba? Ganun. Ano ko mag-respond sa mga pangungutya sa'yo? Ayan. Next. Ayan, si Vice. Diba? Sobrang influential niya sa mga tao. Pag bumanat siya, lahat tatawa, di ba? Kaya nga nanonood ka ng GGB tuwing Sunday, kahit may pasok ka ng Monday, tapos malilate ka. Ay, o, di ba? Talagang manonood ka talaga kasi nga sobrang influential, sobrang nakakatawa, sobrang benta, sobrang whoops, kili whoops, di ba? Iba lang yung level niya, di ba? Kaya nga nanonood ka ng Showtime tuwing tanghali. Kaya nga, nauso yung, hindi. Baba sa taas. Hindi, ganon. Akit ba ako sa taas? Hindi, baba ka sa taas. Ganon, yung mga barahan mo, nagbabago na kasi nga, nandito na si Vice. Okay. Si Mahatma Gandhi, be the change that you want to see in the world. Kung gusto mo, babago yung mundo, baguhin mo muna yung sarili mo. Kung ano yung gusto mong makita sa mundo, yun yung gawin mo sa sarili mo. O, di ba? Big time siya. O, sige, last two. Ito na yung mga paborito ko talagang mga quotes. Okay, don't think of yourself as an ugly person. Think yourself as a beautiful monkey. O, di ba? Napakasaya. Di ba? Huwag mo isipin na pangit ka. Isipin mo, bako kong boy, pre. O, di ba? Wala akong makikita sinasabi mo. Gwapo akong homo sapien. Gwapo akong homo erectus, di ba? Elephant chassis, sedicere. O, di ba? Gwapo ako, pre. Di lang halata. Ayan. Ito. Kung nagustuhan nyo yan, ito gusto mo gugustuhan nyo to. Sorry sa mga teachers in advance. Okay. Ayan. Why do we need school? Bakit? Music. Pwede merong YouTube. Sport. Meron mang Wii. Spanish. Andiyan si Dora. English. Lahat naman nasa shorten. Diba? May LOL, PRP, G2B, ABC, DEF, GHIJKL, LMNOP. Basta lahat naman nasa shorten. Pwede naman paikliin. Diba? Next month, meron mga calculator. Anong trip yan, diba? Geography. Hindi ako mawawala. Meron mga globe, meron mapa. Bakit pa kailangan kabisado yung capital nitong bansa ito? Bakit ba? Bakit kailangan mo kabisado yung lahat ng region sa bansa? Meron mga mapa. Titignan ko na lang. And lastly, history. Bakit? Patay naman na sila lahat. Diba? Patay naman na eh. Alam niyo ba na si Magellan ay pumunta dito noong 1521? Anong pakialam ko? 2014 na. Ma'am. Diba? Ayan. So, after nito, mag-drop na tayo lahat. Joke lang. Stay in school, guys. Okay, ngayon. Sige. Okay na. Okay lahat to.
itong mga bagay na to, nakaka-influence sa atin kasi nga, ito yung mga sikat, ito yung mga malulupit kasi nga, kaya sinusunod sila ng mga tao dahil sa kanilang prominence. Eh, may prominence. Anong big word naman ng prominence? Ibig sabihin na ng prominence, yung kasikatan. Kasi yan, kapag the more na sikat ka, marami kang mas mai-influensyahan. Tama? Diba? Si Pinoy, marami na-influensyahan kasi sikat siya. Kung sino yung sikat, kung sino yung lagi mo nakikita, sila yung lagi mo sinusunod. Ngayon, eto na. Yung mga nakikita nating sikat na tao, yung mga nakikita nating sikat na quotes gaya niya. Oo, sikat yan. Pero ito, dahil sikat sila, pwede silang mag-inject ng kung ano-anong principles sa mga utak natin. Okay? At alam niyo ba na tayong mga kabataan ang pinaka-main target? Kasi tayo yung mga nag-o-observe pa lang. Tayo yung mga sobrang curious. Ano ba tong bagay na to? Ano ba to? Pag ginawa ko ba to, matutuwa ba ako? Ganyan. Diba? Tayo yung mga mahilig mag-explore. Ano ba tong website na yan? Ano ba tong news balita na yan? Kamusta na ba si Bong? Ano na bang nangyari kay na Denise? Ganyan. Tayo yung mga curious. So kung ano yung pinidikta ng mga laging nating nakikita, yun yung na-inject doon sa isip natin. Ngayon ito, hindi lahat ng sinasabi nila, tama. Okay. Minsan, ito yung mga bagay, yung mga principles na ini-inject nila sa atin. Yun yung mga bagay na naglalayo sa atin. Okay. Na naglalayo sa dapat nating tahakin. Tapos, nag-lead siya sa distraction natin. Okay. Nasisira, maaaring ikasira yung buhay natin. So, ang gusto kong itanong sa inyo, what influences? Ano ba yung mga nakaka-influensya sa atin? Bakit? Bakit ba kailangan tanongin kung ano yung nag-influensya sa akin? Ito kasi yan. Yung mga taong nag-influensya sa inyo, tao or bagay or hayop or lugar or something, kung ano yung mga nag-influensya sa inyo, malaki ang tsansa na maging ganun kayo in the future. Sabi nga, your circle of influence dictates your path. Kung ano yung nag-i-influence sa'yo, yun yung magdidikta sa kahihinatnan mo. Okay. Bakit? Kasi nga, yung mga nag-i-influence sa'yo, yun yung mga nagbabago sa isip mo. Yun yung mga nag-change ng mindset mo. Okay. Kung sino nag-i-influence sa'yo, siya yung nagdidikta sa'yo kung how you act, how you think, how you speak, how you eat, how you drink, how you pick your nose, o kaya how you, diba? How you dress and how you decide. Diba? Sila yung mga nagdidikta sa'yo. Pag napanood ko sa TV, ganito daw mag-ayos ng buhok ang pogi, di gagawin ako, kailangan may dila ko. Tapos gagawin ka pa. Gaganon ka pa. Tapos, kung paano ka kumain, paano uminom. Ay, ganito raw uminom ang mga sosyal. Di ganito lang ako uminom. O, di ba? Ganon eh. Diba? Kapapansinin nyo, kung ano yung mga sinasabi sa inyo, ganon na rin yung ginagawa nyo. The more influence, the more injection. Okay? So, ano nga ba yung nag-i-influence sa'yo? Okay, gusto ko isipin nyo na yan ngayon pa lang. Okay, so bibigyan ko kayo ng example. Ewan ko kayo makarelate kayo or something, pero isipin nyo na yung sa inyo, okay, yung personal nyo. Okay, what are the factors that can influence you? Una-una sa lahat, yung mga magulang nyo, syempre. Okay, andyan ang parents. Okay, andyan yung... tama na, sabi na eh. Okay, andyan yung parents nyo. Okay, sila yung mga nag-i-influence sa'yo. Anak, gusto ko, paglaki mo, maging isang piloto ka. Actually, sabi sa akin tatay ko, pero hindi ako naging piloto. Ayun yun, gusto ko paglaki mo, ganyan. Eh, hindi ako lumaki. Anong gagawin ko? Ayan. Sila yung mga nagsasabi sa'yo, anak, gusto ko maging masipag ka sa bahay. Masipag sa Dota, gano'n. Mga gano'n ka, yung masipag sa Facebook, sa Twitter, yan, Insta-G. Ayan. Kung ano yung sinasabi sa inyo ng magulang nyo, yun yung nakaka-influence sa iyo. Kung paano ka pinalaki, or pinatanda kung di ka lumaki. Kung paano ka trinato ng magulang mo, magiging ganun ka rin in the future. Continuous legacy, kung paano ka trinato ng magulang mo, ganun lang din yung itutuloy mo. Number 2, andyan yung mga tropa mo. Sino dito may tropang matatalino? Geeks kasi yan. Tropang matalino.
Sino dito yung matalino? Opo. Si motorcycle. Iba talaga, brother. Matalino, yan. Pag sumama ka dyan, mahihiya kang hindi magbukas ng libro. Kasi dapat mag-aaral ako. Kasi paano mapapanis yung score ko. O kaya mangyayari na ano. Gusto mo unique ka. O sasabihin mo sa tatay mo, Tay, alam mo ba na lahat ng mga kaklase ko naka 90 sa exam. Ay, mali ako. Ulitin ko yung joke ha. Alam mo ba, Tay? Naka 90 ako sa exam. Ganon. Tapos, sabi sa natin, wow! Mga kaklase mo, yun, 100 lahat. O, di ba? Ganon. Gusto mo ganon. Or kung gusto mo, sumama ka doon sa mga klase mo para maging unique ka rin. Pero huwag ka manapit ng ganyan. Weird. Okay. Sunod, mga cool guys. Okay? Ito yung mga bully na tinatawag. Ito yung mga, oy, amin na baon mo. Oy, amin ang pera mo. Yung mga maangas umasta. Yung mga gantong maglakad. Yung mga gantong, ano ng ilong. Ay, mawawala yan. Tatalasip yan. Ayun, yung mga maangas maglakad. Yung gantong, tapos yung pagbagay sa salamin. Alam mo kayo, isang bibla ng book, ginaganon ka, o di ba? Tapos, di ba, yung iba pumor, alam nyo na yan, nakikita nyo yan araw-araw. Di ba, yung mga cool guys, parang hindi pinagpapawisang kinikili. Pero, deep inside. Next. Hindi naman may mga sosyalin, ayun ang mga mayayaman. Ito yung masarap samahan. Dito kayo sumama. Ito yung mga sosyalin, ito yung mga yung marami kong umorder ng pagkain, ito yung mga astig manamit, astig pumorma, lahat may bago, kahit 50, o di ba? Ito yung mga fashionista, ito yung mga in the new sa pormahan, ito yung mga magaganda, yung mga habulin ng lalaki at ng aso. Okay. Ito, nakikita nyo, ito, maaaring maka-influensya sa ito. Nakikita nyo yan tuwing simbang gabi. Ayan, diba? Nakikita nyo yan. Nakikita nyo, minsan ganyan kayo, tatambay kayo, kasama sila, tapos, ayun, magsusuot kayo, ay, magpapatugtog kayo ng rap music, tapos, yeah. Mga gaganon kayo, yan. Mga ganon. Sama mo sila, tapos, ayun, tapos kung paano ka magsalita, ganun. Paano sila magsalita, ganun ka na rin magsalita. Kung paano ka manamit, ganun. Kung paano sila manamit, ganun ka na rin manamit. Tapos, kung paano yung ugali nila, kultura nila, tuwing gabi, ganun ka na rin. Okay. Next. Ito pa yung iba. O, yun yung mga tao. Ito naman yung mga bagay. Okay, maaaring sila. Ayan, maaaring sila yung nakaka-influensya sa'yo. Ayan, maaaring, ayan. Tapos, ayan, uy, kwentuhan ka sa friend mo. Uy, friend, alam mo ba, si Sung Chuk Chuk at saka si Hai Chuk Chik, sila na pala. Tapos, ay, friend, may bago akong video, panoorin natin. Nasasayaw kayo ng ganyan. Sasayaw kayo ng ganyan. Tapos, ito pa. Pupunta kayo sa fanpage ng Philippine K-pop Society. Wow! Tapos, magbabrowse na kayo ng newsfeed all day long, baby. Spaz? Ano yun? Spaz? Tama ba yun? May pag-spaz kayo sa Twitter. Ayun, spaz. Double Z yun, di ba? O, di ba? Spaz. Kaya, tama. Yan, magkaganon ka. O, hindi po ako nagaganon, mga kaklase ko lang. Okay, ayun. Mag-ano ka all day, all night. Sige, bahala kayo. Okay, pag-aaralan ko yung sayaw, pag-aaralan ko yung language, pag-aaralan ko yung music, kahit hindi ko maintindihan. Lahat gagawin ko para lang makakita sila. Kasi gwapo kasi maganda Kasi okay, anyway, next. O baka sila. Sino to? Ayan, showtime. Okay, maaaring ayan, yung nakaka-influensya sa'yo. Gusto mo manood lagi ng sine mo to or something. Or kung kalaban, or kung kalaban ka, ito, Itbulaga, Super Serena, mag-Rise sa May Show, okay, magbabayanihan ka or something. Ito, sige, na-spoil na kayo, tingnan nyo na. Okay sila. Okay, maaaring sila ang nakaka-influence sa'yo. Ita-download mo lahat ng albums nila sa iTunes. Okay, tapos, papanoorin mo yung music video na, may mga video sila na nasa bahay lang sila. Tapos tititigan mo na sila kung paano sila ayan. Titignan mo kasi, gwapo pre. Ano ba
ba yan? Pre, ang gwapo. Perfectong homo sapien, di ba? Sapiens. Ayan, di ba? Iba yung kalidad nila. Tapos, ayun, gwapo, nag-concert. Talagang pupunta ka sa concert na suot sa concert. Tapos, ayun, sa Facebook, scroll na mo rin mga pictures nila. Or maybe sa mga lalaki, mga puro baka unfair eh. Ayan, ito. Ayan. Bilis na mag-ingay! Okay, ayan. Maaaring ayan yung nakaka-influence sa'yo. Maaaring, naalala ko nung unang labas niyan, kinakabisado ko yung kaklase ko yung laban ni Delo Target. Yan yung pinakasikat nung panahon ko. Yung panahon nyo. Ayan, basta yan. Talagang pinapanood mo yung bawat para nila, tapos kinakabisado mo, tapos angas na angas ka pag ang bilis sila magsalita, tapos wala nang magawa yung kalaban kapag shoot! Ay! Ba't ba? Ganon! Talagang iba. Yung bara nila talagang kinakabisado mo, isinasa puso mo sa isip mo, tapos pinadownload mo rin yung mga kanta nila, at maaaring nag-download ka rin ng mga albums nila, di ba? Talagang kahit mabagal yung internet, talaga sige, ibabak ko yan sa YouTube kahit abutin ako ng siyam-siyam para lang mapanood ko yung 40 minutes na laban nila. Ayun. Mag-ingay. O, di ba? Next. Marisha. Okay, game. Maring siya ay nakaka-influensya sa'yo. Yan. Pinanood na. Siguro na-hurt ka rin yung basketball game nila na-injure ata siya, no? Tama? O na-hurt ka siguro noon. Tapos yung love story nila ni Chicha, yung pinapanood mo, si Papa Bear, si Mama Bear, si Baby Bear. Yun. Ayun, pinaabangan mo yung love story lang. Ano na, ay nakakakilig naman, ay ganito siya, ay ganyere. O, maaaring hindi pa nung God to Believe, pero nung way back pa nung Princess. Princess and I. Ayun. Talagang inabangan mo ang angas naman niya, ang angas naman dating niya. Tapos, eto na, lumabas na, yung nasa iyo na ang lahat. At kilig! Nakilig ka. Diba? Kasi ang ganda raw ng boses niya. Ayon sa nakararami. Ayan, tapos ayun. Ayun, tapos na yan. Ngayon, ano yung mga ilang factors na makakapag-apego sa atin? Ito pa, FB, nakaka-influence sa atin. Maaring, ay walang nag-like ng profile picture ko. Siguro ang pangit ko, palitan ko nga. Tapos ipapalit mo yun din, para wala, umangat lang sa timeline nasa newsfeed ng iba. Ayun, di ba? Nakaka-apekto sa'yo yan. Ay, wala nag-like ng photo ko sa InstaG. I-delete ko na nga, o kaya papalitan ko ng filter. Baka. Hindi, joke lang. Iba yan, LinkedIn yan. Example lang yan. Okay. Ay, walang nag-retweet ng post ko sa Twitter. Magka-copy-paste na nga lang ako ng ibang sikat. Diba? Talaga nakaka-apekto siya sa pag-iisip natin. Parang may psychological effect. Pag walang pumatol sa post natin o sa profile picture natin or sa something, nakaka-apektuhan yung pag-iisip natin. Okay. Ngayon, ano ba yung mga posibleng effects? Okay, sige. Tingnan natin. Kung ito yung mga bagay na nakaka-influence sa inyo, ngayon, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa future. Okay. Ito mga random pictures na to. Dalawa lang. Random picture. Dalawa. Okay, ito, maaaring ito. Exit building before tweeting about it. Bahari kasi, ay baka maunahan ako mag-post ng friend ko. Kaya, ay friend, wait lang. I-tweet ko lang to bago tayo lumabas. Masunog ka. Masunog ka. Diba? Ayaw mo kasi magpahuli. Gusto mo lagi ka nangunguna. Gusto mo ikaw yung pinagkokomenta ng, talaga nangyari yan. Uy guys, patay na si Tato. Ay talaga, Gusto mo yung ganon, gusto mo sikat ka kasi ikaw yung nauna. Gusto mo ikaw yung una. Ay talaga, ikaw yung una sa news. Baka ganyan, masunog ka. Paala ka. Okay, maaaring ito. Maaaring in the future, si Daniel Padilla tumakbo bilang politician. Maybe president, tapos ang SONA itsura ganito. Diba? Hindi, maaaring ganyan. Imbes na makinig sa SONA, hiyawan na lang, Brad. Isikat eh, okay eh. Imagine. If those are the things that influences you, what would our
future look like? Okay. Oh, bakit? Teka lang ah. Tingnan na, himayin natin tong tanong na to. Okay? If these are the things that influences us, palitan natin yung us ng me. Okay? If these things that is what the things influence me, what would our future look like? Teka lang, bakit our? Bakit? Bakit? Akala ko ba yung decision ko, ako lang yung makaka-apekto? Bakit lahat tayo makaka-apektuhan ng decision na ginawa ko? I want you to know something new today. I want you to know that all of life is connected. Isa pa. All of life is connected. All of life is connected. Lahat ng desisyon na ginagawa ko, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Sabi nga, people need to learn that their actions do affect other people. So be careful with my heart. Be careful what you say and do. It's not just always about you. Bakit? Example. So ako, hindi ako nag-ayos. Okay, so hindi ako nag-ayos. Siguro, kung hindi ako nag-ayos, bumilang ako sa... sige, doon ako sa sa Mobstars. Okay po. Sumali ako sa kanila, tapos, ayun, tatambay lang ako buong gabi sa, tapos chill lang ba? Ganon. Tapos ito, bigla ako nagkaasawa. Okay. Tapos, dahil wala akong trabaho, tambay lang. Sumali ako sa That's My Tambay. Tapos natalo ako. So, balik sa normal. Ayun, tapos, hindi nag-asawa ako. Tapos, wala tayong pera. Wala akong trabaho. Hindi ako graduate eh. Tambay lang ako. Oh. Tapos, ito. Yung kami na asawa ko, anak-anak pa kami. Ang galing eh. Tapos ngayon, yung anak namin, walang makain. Okay? Hanggang sa ako, tatay, desperado na pakain yung asawa at anak ko, nagnakaw ako. Tapos, nanakawan si Ale, nakulong ako. Tapos, kawawa na yung pamilya ko. Okay. Yung decision ko ba, ako lang yung naapektuhan? Ganon din yung decision mo. Okay. If these are the things that influence us, these things can happen as well. Okay. So, ano nang gagawin natin? Umikit kayo, tapos matulog na tayo. Joke lang. Ayan. Okay. Number 1. Okay. You need to choose your friends. Choose your friends. Choose your friends. Okay. Ang labo niyan, FJ, pre. Bakit malabo? Kasi, hindi ko naman napipili yung mga kaibigan ko. Sino dito siya yung pumili ng kaklase na ngayon? Wala. Ayan. Diba? Wala namang pumili eh. Wala namang gumusto na maging magkaklase sila. Wala ni isa sila na ginusto na maging magkaklase sila. Magkaklase ba sila? Hindi. O, diba? Okay, kung sino taas kamay ng mga grade 5. Eh, ginusto nyo ba na maging kaklase ang katabi mo? Hindi, diba? Bakit pangit yan eh? Hindi, joke lang. I mean, wala. Ano yan? Anong trip yan? Anong trip yan, FJ? Choose your friends. Eh, hindi ko nga papili eh. Gusto ko pangalan ng friend ko. Michael Angelo. Hahanap ka ng friend. Ikaw ba si Michael Angelo? Ayoko na maging kaibigan. Ikaw ba? Hindi, ayoko na maging kaibigan. Okay. Ganon ba, Jay? Hindi. Gusto ko piliin nyo yung mga kaibigan. Hindi nyo man mapili yung kaibigan nyo as maramihan. Maaari nyo piliin yung kaibigan na natatak sa puso mo. Gaya ng example na to. Okay, kilala natin si SpongeBob as the sponge who lives in the pineapple under the sea. Ngayon, si SpongeBob, marami siyang kaibigan. Di ba? Dami niyang kaibigan. Kaibigan niya si Mr. Krabs, si Sandy Cheeks, si Squidward, Tentacles, basta yun, marami siyang kaibigan. Pero, isa lang ang best friend niya. Si Patrick. Okay. So, marami man siyang... Si SpongeBob hindi niya rin ginusto kasi gusto yun ng writer. Okay, si SpongeBob hindi niya rin ginusto na
maging kaibigan yung mga taong yun, pero isa lang yung hinayaan niya na maging malapit sa kanya. At yun ay si Patrick. Ngayon, gusto kong gayahin nyo yung principle na yun. Okay, marami man tayong kaibigan dyan. O marami man tayong kaklase, marami tayong kaibigan. Sa pag-uwi natin sa bahay, marami tayong kalaro, marami tayong kakomputeran, marami tayong kaspaz or something. Ito ang gusto kong gawin nyo. Piliin nyo yung mga kaibigan na mag-i-speak sa buhay nyo. Or yung mga kaibigan na mas madalas mong samahan. Bakit? Kaya na-example na to. Tama to, ang sweet nila. Diba? 8 a.m., wake up Patrick, eat with Patrick, brush teeth with Patrick, stare at Patrick, eat lunch with Patrick. Puro si Patrick lang kasama niya. Iba to si SpongeBob, pre. Best friends forever. Ganun nga gusto mong mangyari sa inyo. Hindi nyo man mapili kung sino yung magiging kaklase nyo in the future. Okay? Hindi nyo man mapili kung sino yung mga kaibigan nyo in the future. Pero gusto kong jet lag, yeah. Whoa. Okay, game. Hindi nyo man mapili kung sino yung magiging kaibigan nyo. Pero gusto ko piliin nyo yung magiging kaklose nyo. Bakit? Kasi, the more na maging close kayo ng kaibigan mo, the more influence na makukuha niya sa'yo. Okay? Kasi ganito yon. Kasi dito, pinagsasabihan ng magulang, taas. Ng mga mabubuti, taas. Okay, lahat. Ganito kasi yan. No matter how hard your parents try in warning you, anak, magpakabait ka, anak, sumunod ka sa utos ko, anak, ganito, anak, ganyan, anak. Kahit gaano kaganda ang upbringing nila sa inyo, kapag sumama ka sa maling kaibigan, sorry pero, X lang yun. Okay. Magugulat na lang yung nanay tatay mo. Saan mo natutunan yan? Saan mo natutunan yung word na yan? Bakit? Hindi naman namin yan tinuro sa inyo. Sino nagturo sa inyo? Kaibigan. Okay. The more influence they give you, the more you get influence. Okay. At gagawin mo rin, at gagawin mo rin yung ginawa nila. Okay. It's in 1 Corinthians chapter 15, it says, do not be misled. Bad company corrupts character. Like what I said earlier. Gaano ka man kabait nung grade 5 ka, pero pag may mali kang nasamahan nung grade 6 ka, gano'n. Okay. Because of bad company. Okay. Your good character, makukurap lang yun. Wala, easy lang yan kapag nandun ka sa bad company. Okay. Ito. Being sad with the right people is better than being happy with the wrong ones. Okay. Hindi, Jay, kasi hindi naman, ang boring naman pag sila kasama ko. Ang boring pag, puro tahimik lang kami. Pero buti pa kami pag ito sila kasama ko, party ako. Diba? Gusto mo yung live while we're young, mga ganon. Let's go crazy. Gawin na natin lahat ng mga magagawa nating kalokohan sa buhay. Okay? Pero yun nga, tama ba yung company na sinasamahan? Okay, I can still remember nung high school. Personal story. Ako marami akong kaibigan. Kasi friendly ako nung high school eh. Tapos ngayon lang ako tumahimik. Joke lang. And, yung high school, sobrang outgoing. Sige, kaibigan. Gusto ko ng kaibigan. Maraming kaibigan. Yan. Known ako dun sa school kasi, ewan ko, ang dami kong tropa sa iba-ibang section. Bahala kayo kahit sino kakakausapin kita. Pero ito nga, there came a time na yung tropa ko, nag-birthday siya. Tapos, sila umiinom. Okay. Ito na. Ito na tayo. This is what I want you to learn. Okay. Siyempre, hindi mo nga mapipili kung sino kaibigan mo eh. You need to draw the line when needed. Pag napansin mo,
Oy, pag pumunta ako dyan sa lugar na yan, parang iba mangyayari. Oy, pag ginawa ko yung ginagawa nila, parang iba yung mangyayari sa akin. Kailangan mong ma-monitor yung bawat ginagawa ng kaibigan mo. Kailangan hindi ka lang sunod ng sunod. Kailangan mong mag-drawing na linya. O, pre, lalampas na. Ayoko na. Okay. So, eto nga, nagaya sila. So, umiinom sila, syempre. Magpapromote ba ako ng alak? Wag na. Okay, so umiinom sila. Tapos sabi ko, oy, pre, kwentuhan na ako, pulutan, tsaka chaser. Yun ang deal. Okay. Pulutan, kwentuhan, at chaser. Doon lang. Okay. Wala na iba. No more, no less. Yun lang. Okay. So sila, nag-agree sila. Sige. Masaya ka naman kwentuhan. Tsaka, maraming pulutan, ubusin mo na lang. So yun yung gusto kong gawin nyo. Na you should learn to draw the line when needed. Eto, pag sinabi nila sa'yo na, pangalan mo? Erin. So, hopefully wala pang nayayaya sa inyo na inuman na. Pero, syempre bata pa kayo, pero in the future, okay, yung mga examples ko kung malabo sa inyo ngayon, in the future, may experience at may experience ito. Okay? So, this is helpful. Akala nyo lang hindi. Okay, so si Erin. Kapal ba kaya? Okay, so si Erin. Inaya siya. Erin, let's go party. Okay. Okay, sige, party. Pero, ito lang, ito lang yung pwede kong gawin. Pag sinabi sa inyo ng kaibigan nyo na ganito, Erin, pag hindi mo to ginawa, hindi ka tunay na kaibigan. Pag sinabi nila sa inyo yon, umalis ka na. Bakit? Kasi hindi ka nila tunay na kaibigan. Kasi kung tunay mo silang kaibigan, maiintindihan ka nila. Okay? Kung tunay mo silang kaibigan, maiintindihan ka nila. Okay, kaya naman natin na magsaya, di ba? Kahit na hindi naman natin ginagawa to. Okay lang naman. Anong pinagkaiba ng soft drinks tsaka sa alak, di ba? Soft drinks na sa akin. Ganon. Kapag sinabi na nila na, pre, pag hindi ka sumama, out ka na. O sige, out talaga. Hindi nyo ako tunay na kaibigan kasi hindi nyo ako naiintindihan. Draw the line when needed. Draw the line when needed. Pag sinabihan ka na kaibigan mo na gawin mo to, draw the line when needed. Okay. Sige, gagawin ko yan, pero hanggang dito lang. Okay. Magdala na chok, tapos mag-drawing ka. Alam mo na yon. Malaki na kayo, di ba? Okay, next. Next, observe what you see and hear. Observe what you see and hear. Okay, anong ibig ko sabihin dito? I'm talking about media. Media, yung TV, radio, yan. Okay, talking about media. Sabi ni Glock 9, yan siya, yan, Glock 9. Sa kanta niya, huwag kang maniniwala sa nakikita mo. Hindi lahat ay totoo. Mga naririnig at nakikita mo. Okay. Sinabi niya yung kantang yun. Bakit? Kasi he saw what the media is doing. Kasi, alam niyo ba? Communication student, makinig kayo sa akin. Yung media kasi, siya raw yung, today, siya yung pinaka-influential na bagay na makikita mo sa mundo. Ngayon, wow! Astig. Influential. Kasi, marami siya nasasakop, world, yung buong mag-post ka lang sa Facebook, kita na ng buong kung saan liputan na yan, di ba? Ganon siya ka-influential. Kaya, maaaring siya yung mag-influence din sa atin as well. Di ba? Lahat tayo may Facebook, lahat tayo may computer. Kahit mga pulubi, may account. Diba? Nangangalakal sila para lang makapag-internet sa PisoNet. Ganon. Kasi, ganyan sobrang laki na influensya ng media. And this is what I want you to learn. Observe. Hindi lahat ng nakikita mo dyan ay tama. Okay. Now, ito. Ano to? Dalawang epekto ng media sa atin. Okay. Number one, wala yan dyan. Is it deceives your mind? It deceives your mind. Okay. So, niloloko ako nito. Maaari. Oo, talaga. Okay. Most.
most of the things that we see in the TV, we hear in the radio, we read in our books, we see in our newsfeed, malamang sa malamang, ay hindi katotohanan. Okay, commercial pa lang. Let's talk about commercials. Alam niyo yan? Napanood yan mga commercial na yan? Mahaba yung commercial na yan eh. Okay. Ay, paliwanag ko na sa inyo kung hindi kayo aware or something. Ngayon, yan ang Progress Preschool Gold. Okay. Okay. Alam mo, sakay tayo sa motor mamaya. Okay. Yan ang Progress Preschool Gold. Tapos, ang promoter niyan ay si Don Sulweta. Ngayon, ang sabi daw dito, okay, yung mga normal na gatas daw, tinuturuan lang yung mga anak na magkaroon ng, tinutulungan lang yung mga anak na magkaroon ng strong bones, strong muscles, or anything about health, ganon. Tapos, magiging magaling sa school. Yan yung madalas daw na sinasabi ng ibang gatas, Nido, Berbra, wala mo siya sinabi, kasi bawal yun. Pero ito daw, pag uminom ka ng Progress Preschool Gold, magkakaroon ang anak mo ng multiple intelligence. Panis. Multiple intelligence means, marunong ka na raw makipagkapwa-tao, marunong ka na raw makipaghalubilo sa iba, marunong ka na raw sa buhay, marunong ka na gumawa ng mas magagandang desisyon. Ha? Iinom ako ng gatas para maging ako yung perfectong tao. So, ganun yung tinuturo sa atin Progress Preschool Gold. Pansinin nyo, ha? Okay. Ayun. So, iinom ka lang ng gatas. So, kalimutan na natin itong kalokohan to. Huwag na tayo mag-usap about leadership at uminom na tayo ng gatas. At maging effective leaders tayo. Hooray! For today. O, di ba? Ganun daw, ganun. Ngayon, totoo? Gatas lang ba ang solusyon para maging maayos kang tao? Okay. Good. Sino naman to? Okay, Aunt Curtis. Crush ng bayan. Ayos yan. Okay. Commercial niya Palmolive. Pero, hindi lang siya. Okay. Maraming shampoo commercials. Okay, ano naman ang tinuturo sa atin ng mga magagaling na shampoo commercials? Bukod doon, teka lang. Magkakaroon ka sa soft, bouncy hair na walang split ends na gano'n. Basta gano'n. Lahat ng tungkol sa buhok mo, solve. Kalbo ka, magkakabuhok ka. Okay? Gano'n. Gano'n yung tinuturo sa atin ng shampoo commercials. Pero bukod doon, ito yung mas malupit na impact. Alam niyo yung commercial na Rejoice? Haba na hair. Okay. Nag-shampoo siya ng Rejoice, tapos na-love sa kanya si Abra. Okay, so ano tinuturo nun? So kapag nag-shampoo ako ng ganito, mamahalin niya rin ako. Ay, bibili na ako lahat ng shampoo. Okay, ko na dito lahat. Ganon yung tinuturo sa atin. Totoo ba yan? Maaaring totoo yung soft, bouncy hair. Trinay niyo na ba? Hindi naman gumana, di ba? So walang katotohanan sa lahat, okay? That's the number one effect. Number two, it redirects your purpose. Pwede nyo isulat yun, ha? Bahala kayo, isingin nyo lang kung saan. Sa mukha ni Glock, sulat nyo. It redirects your purpose. Why? Why does media redirect your purpose? Balikan natin itong mga taong to. Yan. Ito. Ayan. At ito. Okay. Now imagine. Wait. Imagine. Okay, lahat yan sinusundan natin. Lahat yan nakaka-influensya sa atin. Okay? Pero kung yan na lang yung gagawin natin buong buhay natin, ano kahihinat na? Okay, I would just stare at their pictures all day, all night. I would post their posters in my wall all day, all night. Ilalagay ko sa kisime para pag-isip ko, ang ganda ng araw ko. If that's what you are going to do, your whole life, may nanigaw ka klase. Okay na ako makapunta na akong Korea, tapos makikita ko sila, pwede na ako mamatay. Okay. Okay, sige, imagine
Imagine nyo, lahat tayo dito, mahilig dyan sa mga yan. Tapos talagang pinititigan natin, pinapanood natin lahat ng videos natin, tapos sinasayaw natin lahat ng sayaw natin, pinakabisado natin lahat ng kanta. Eto, pag sila namatay, sikat pa rin sila. Tama? Pero paano pag ikaw na yung namatay? Anong napala mo? Sikat pa rin sila, wala ka pa napala. Diba? They destroyed your purpose. Imbes na naging sikat kang artista na gaya nila. Mga gwaggatong mukha, mga artista, mga pang-double. Joke lang. Diba? Teka. Diba? Imbes na ikaw, naging isang tanyag ka na doktor, na natuklasan mo yung gamot sa cancer. Ikaw, naging sikat kang engineer, na nakagawa ka ng 10-story building, ng 100-story building na pailalim. Diba? Imbes na, your future is so big. Young generation, your future is so big. Huwag niyong hayaan na pigilan nila yung future mo. Don't let them destroy your purpose. You have so much in store in you. Okay? So don't let them speak into you. It says in 1 John 2, do not love the world or anything in the world. Okay? Yung mga nakita natin galing sa mundo, tama? Okay? Naniniwala naman tayo doon. Hindi naman siya galing outer space, ba? Diba? Okay. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. The world and its desires pass away. Lahat naman to nawawala eh. But the man who does the will of God lives forever. If you do what God wants you to do, you will live forever. Sikat ka forever and after. Okay? Hindi ka mamamatay na sasabihin ng kaibigan pag namatay, si ano po? Pangalan mo? Eliza. Okay. Si Eliza po, ano ba, andito siya, nakahiga siya kasi patay na siya, di ba? Nangyari lang. Joke lang. Okay. Imagine kung ikaw yung nag-follow lang sa EXO, ganyan, tapos namatay na sila, tapos ikaw namatay ka rin eventually. Ganito. Si Eliza po, ano ba nagawa niya? Siya po yung pinakamaraming nadaluhang concert ng EXO, tapos siya po yung pinakamalaking gumastos. Tapos meron siyang ikaw ng EXO, meron siyang bracelet, meron siyang t-shirt, meron siyang ID lace, meron siyang socks, di ba? Ganun lang legacy mo? Hindi, tatanggapin niyo ba kung ganun lang legacy niyo? Kung ganun lang narating niyo? Ayaw niyo ba na siya po mabait na tao, tinitingala ko po siya kasi ang tangkad niya. Magaling po siya. Hindi, seryoso magaling po siya. Kasi proud na proud po ako maging kaibigan niya. Kasi maayos siyang tao. Napawalaki niya yung pamilya na maayos. Yung anak niya, kasing ganda niya na rin. Tapos, ganon. Di ba ang ganda ng future na gano'n? That the day that you die, yung impact mo, nasa kanila pa rin. Hindi yung namatay ka lang, na sinusundan mo rin yung kamatay na iba. Isn't it amazing? Number 3, last one. You think differently. Think differently. Think differently. Mag-isip ka ng bago. It says in Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern. Paliwanag natin mamaya. Pattern of this world, but be transformed. By the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. Paliwanag. The world is following a certain kind of pattern. Okay. Meron maraming pattern, pero isa lang may picture. Wait up. Okay. Pattern. The world is following a certain kind of pattern. Yung ginagalawan nating mundo, yung kultura niyan, meron lang yan sinusundan. Okay? Number 1 is the happy pattern. Okay.
Happy pattern. Ang goal ng happy pattern is, pwede niyo isulat? Ang goal ng happy pattern is I live just to be happy. I can do everything as long as I am happy. Example, enjoy your youth. Okay? Young generation, sabi sa inyo, kayo talaga pinapatamaan ng mga quotable quotes na to. You will never be younger than you are at this very moment. So, you can do what you want. It's a free country. Lahat naman inaaprubahan yan. Di ba? Lahat naman yan ginagawa. Kaya ikaw, gawin mo na lang din. Gawin mo na lang din. Okay? Kasi hindi mo na yung magagawa sa susunod kasi matanda ka na. Kaya gawin mo na ito ngayon. Mag-iyong ka na, mag-yosi ka na. Gawin mo na lahat ng ginagawa ng lahat ng tao. Total, andyan na yan. Sundan mo na lang. Okay. Ito, next. I'm so tired of people needing a reason for doing everything in their lives. Oh, nasisipay may mga purpose. Do it because you want to, because it's fun, because it makes you happy. You see? First phrase pa lang, na-delete na yung purpose mo. Okay? Gawin mo na lang yung ano magpapasaya sa'yo. That's the happy pattern. Okay? I can do what I want as long as I am happy. Wala kang pakialam. Kung ganito maging ugali ko, wala kang pakialam, masaya ako dito sa ginagawa ko. Okay. Wala, no touch ka, no touch. Okay. Kasi masaya naman ako eh. Next, love pattern. Okay, the love pattern. Ano ba tong love pattern na to? Okay, love pattern tells us that the greatest thing that can happen in your life is to have a boyfriend/girlfriend. Pag yan yung magandang nakikita, nakikita mo yung magandang babae niya, dumadaan. Pag yan naging akin, solve na ako. That's love pattern. Or girls, ganito. Ay, girls, nagtagtag siya sa akin. Sabi niya, good morning. Tapos nag-send 9:51 ng gabi. Ay, ako. Ayun, nagtagtag siya sa akin. Wow, this is love. This is the start. This is the start of something new. The love stories we watch always ends na the guy and the girl meets at sila na agad. That's so, napakabilis na lang ng mga love story na nakikita natin. That's why we follow them. Noon tayo ng G2B. Wow, si Daniel at si Catherine. Ilang taon si Daniel? Ilang taon si Catherine? O, di ba? So ako, 13 na ako. So, baka pwede na. Love pattern. Yung love, nagiging isa na lang siyang laro. Di ba? That's the pattern. That's the pattern that the world is following. Okay? That's the pattern that the culture is following. Next, manhood pattern. Sino dito lalaki? Uy, taas, uy. Malata. Ayan. Okay, baba. Baba. The manhood pattern. Okay, the manhood pattern. Ito raw ang definition ng tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, maraming abs. Ang tunay na lalaki, macho, ganado, kapito. Ganon ang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, maraming chicks na naghahabol sa kanya. Pero hindi siya hinahabol ng aso, chicks lang. Ba, ganon. Ang tunay na lalaki ganito. Ang tunay na lalaki ganito manamit. Ang tunay na lalaki ganito magsalita. Ang tunay na lalaki maraming binabanatan. Ganon. Ganon yung definition ng lalaki in our society. Di ba? To the point na even the feelings of the girls are being nawawala na. Okay? Since ang tunay na lalaki naman dapat maraming girlfriend. So, wala. Ano ko lang, pastime. 3 months, okay na quota. 1 week, okay na quota. 1 hour, okay, extend pa konti. 2 hours, okay, tama na. Ganon. Okay. Hindi nyo man nakikita yan ngayon, pero makikita nyo rin yan. In the future, you may not experience that now. Hindi mo man nakikita ngayon. Parang, labo naman na sinasabi itong kuyang to. Pero, guys, this is about your future. You're an rising leader in the future pa lahat na to. Next, the beauty pattern. Para naman sa girls, okay? If I wear this
if I wear this dress, I'll be as beautiful as a dove. I'm a dove girl and I love it. Okay, pag ginamit ko tong sabon na to, gaganda ako, kikinis mukha ko, parang Gretchen Barreto, di ba? Iba. If I use this napkin, kilos ka, bataan. Gaganon. You'll be as beautiful. Ang pattern ng beauty pattern is you need something else in order for you to be beautiful. But when you are already beautiful in the first place, you do not need to prove anything. You do not need to wear anything. You do not need to use anything because the moment you were born, you were already beautiful. Kamay naman yan. Okay, I thank you. Now that's the pattern that the world follows. Now, can you observe that pattern? Nakikita nyo ba? Okay. That's why I want you guys to be transformed. Baguhin nyo yung mindset natin. Ito sometimes, pag hindi lahat ng sinasabi, hindi porket lahat ng tao ay ginagawa yung bagay na yan, ibig sabihin tama na sila. Maaring ang ibig sabihin nun ay lahat sila nasa mali. Okay. Hindi porket ginagawa yan ng lahat ng tao, ibig sabihin tama yan. Maaring ang ibig sabihin yan ay lahat sila mali. Okay. So, teka lang. Baka sabihin niyo naman sa akin, grabe naman yan, FJ. Ano naman bang rules and regulations tungkol sa buhay yan? Puro rules na naman. Do this, do that, do's and don't. Ano ba naman yan? Susunod na naman kami sa batas. Tanggalin nyo na yan. Okay? Ang sinasabi ko sa inyo, hindi batas na dapat sundin dahil lang requirement or something. Treat this session or treat those instructions there as a warning sign. Okay. Sino nakakita na ng warning sign? Taas kamay. Sino nakakita na ng warning sign sa highway? Taas kamay. Alam ko yan sa TV. Okay. Sino nang nakakita ng warning sign sa kusina? Taas pa Okay, game. At least lahat tayo nakita na ng warning sign. Okay, ayan yung nilagay ko dyan, pero actually hindi yan yung example ko. Sino nga ulit nakakita ng warning sign sa highway? Taas kamay? Okay, good, baba. Okay. Okay, sa highway, one time, nakakita ako ng isang warning sign. Ang nakasulat ay 60. 60. Ibig sabihin, 60 seconds in 1 minute. Ang galing, di ba? Joke lang. Ibig sabihin lang nun, 60 kilometers per hour lang yung pwede mong maximum na pwede mong speed. Okay, good. Ngayon, ito. Ito ang pinagkaiba ng warning sign sa isang rules and regulation. Na gusto ko nga tanggalin nyo, di ba? Okay, a warning sign ay pwede mong suwayin. Pag nag-go ba ako ng 61, uhulihin agad ako ng pulis. Mayroon bang pulis na babagsak sa kotse ko, tapos huli ka, pare. Wala, di ba? Okay. Sometimes minsan may nakita ako na nakasakay ako sa kotse niya, tapos nag-80 siya sa 60 lang. 60 lang yung warning sign. Pero nag-80 siya. Hinuli siya? Hindi. Ganon din kayo. Okay. Lahat na nakasulat dyan, pwede nyo suwayin. O sige, bahala kayo sa buhay. Huwag kayong makinig sa akin. Okay na. But, bakit nga ba may warning sign? Kasi, alam ng warning sign, alam ng gumawa ng warning sign na merong danger kapag sinuway mo ito. Okay. Alam na gumawa ng may warning sign na may danger kapag sinuway mo. Yan, do not enter. Do not enter. Pasok ako. Okay. O, nahuli ba ako or something? Hindi. Pero, nakuryente ako. Okay lang, nakuryente lang naman. Ganon din tayo. Okay. Sige, sasamahan ko pa rin itong kaibigan to. Hindi na pala ako huhulihin. Pero, the danger ahead of you
It's getting bigger and bigger and bigger. Okay. Warning signs lang yan. Okay. You have the option to follow or not to follow. Pero ito, you have been warned. You have been warned. Walang sisihan kapag napunta na kayo sa danger zone. Kasi most of the time, there's no turning back. Hindi nyo na mababalik. You cannot rebuild what has been destroyed sometimes. Okay. Yung decisions na ginawa nyo, minsan hindi na nababago. Just because you didn't listen to the warning sign. Okay. How do we apply this? Know the truth. Okay. So, kilala niyo ba to? Si Shinichi Kudo. Okay, favorite anime ko, kaya nilagay ko dyan. Baka masabi lang. Okay, so, bago magsimula yung palabas ng Detective Conan, mayroon laging theme song, ganyan-ganyan. Pero, ito yung constant sa uli. Sasabihin niya, there is only one truth. There's only one truth. Okay. Same thing in life. There is only one truth. Okay. Now, ito kasing mundo natin, okay, the world has so much to offer. Di ba? Ang daming binibigay sa atin ng mundo. Marami tayong options na pwedeng tahakin, marami tayong decisions na pwedeng gawin. Para tayong nasa bahay ng Narnia. Sino ka ba ng Narnia? Okay, di ba sa bahay ng Narnia, napakaraming pinto na pwede mong pasukan. O sige, pasok ka lang kahit saan. Okay lang yan, ba? Or minsan, parang ang mundo ay parang isang buffet. Parang pwede ka, sige, kain lang ng kaon lang ng kaon ba? Di ba? Kasi, okay marami namang ino-offer, kaya sukain lang ng kain. Pero ito, the world has so much to offer, that's why we are enticed to make bad decisions. Sobrang daming ino-offer ng world, kaya malaki ang chance na gumagawa tayo ng maling desisyon. Okay. That is why we need to know the truth. Bakit? Kasi para alam mo yung nag-iisang pinto na maglilid sa Narnia. Para at least alam mo kung sa alin dyan sa mga markers na yan ang nag-iisang may tinta. At least sa buhay mo, alam mo kung anong desisyon ang dapat mong gawin para maging ganap na pag-asa ka ng bayan. Okay? Alam mo yung desisyon na gagawin mo para maging maayos yung pamilya mo. Alam mo yung desisyon na gagawin para mag-excel ka sa studies mo. Alam mo yung desisyon na gagawin mo. That's why you need to know the truth. Okay. Now, alam mo yung katotohanan. Alam mo na yan. Yung katotohanan, yung mga sinabi ko kanina. Okay? Now, ayan yung mga katotohanan. Now, may option talaga tayo na pwedeng magkamali. Ito yan. Bata pa tayo eh. So, yung mga maaaring gagawin natin ngayon na mali, mababawi natin. Okay? Pero, ito. Halimbawa, ganito. Okay. Halimbawa, sino pinamatanda? A year. Sino high school? High school. Okay, high school. Okay. Halimbawa, ikaw high school ka. Nag-cheat ka. Tapos nahuli ka ng teacher. Okay, 75. Diba, ganyan. Binagsak ka niya kasi nag-cheat ka eh. Ikaw kasi. Ayan, nag-cheat ka. Pero, nung nag-college ka, wala naman ang bearing yun. Yung 75 mo, wala na. Kasi bago ng taon eh. Nakakabawi tayo. Mga bata pa tayo. So, yung mga mistakes natin, most of the time, nababawi natin. Okay. We can start over again. Diba? Pwede tayo magsimula ulit. Nababawi naman yan. Okay lang yan. Pero ito, ayokong mabawasan yung opportunity. Okay. At ayaw din natin, actually, na gumawa tayo ng desisyon na babago sa buong destiny natin. Example. Okay, so, isang 4th year student, dito to ang story, okay. Isang 4th year student na babae, okay, so meron siyang boyfriend, tapos, okay, sige, so gala-gala, ganyan-ganyan. So tapos, nagkamali sila, meron silang mga ginawang bagay na, nag-kiss sila, gano'n, okay.
Okay, so, mistake yun, di ba? Pero, sige, okay na, nababawi naman yan. The next day naman, nag-toothbrush na ako, so wala na yan. Pero, eto, ayaw nating gawin. Ayaw nating mapunta tayo sa desisyon na wala na tayong kawalan. Okay, so, nagsimula sa kiss, then, tapos nag-exit na hanggang sa nabuntis na yung girl, tapos wala na. Nagkaanak na sila, tapos hindi na siya makabalik sa eskwelahan. Ngayon, ayaw natin mangyari yun. We can afford to make mistakes, but we do not want to make the mistake that would change our destiny forever. Diba? Ayaw natin yun. Okay. Hindi mo naman na kailangan ma-experience yung mga mistakes na yun para matuto ka eh. Pwede mo na rin gamitin yung mistakes ng ibang tao. Ay siya, nung ginawa niya yung bagay na yan, nagkaganto buhay niyan, so ako hindi ko na gagawin. Hindi mo na kailangan ma-experience yun para matutunan yun. Mag-observe ka na lang sa mga mistakes ng iba para ikaw matuto ka na. Know the truth, number 1. Next one is to stand up for it. Okay, it's one thing to know the truth, but it's a different thing to stand up for it. Bakit? Kasi, okay, alam ko yung katotohanan, pero hindi mo naman ginawa, so baliwala na din. Okay? That's why I need you to learn how to fight. Learn to fight. Kung kinakailangan na ipaglaban mo yung alam mong katotohanan, ipaglaban mo yan. Kasi you already have the truth that most people do not know. Yung mga ibang tao, hindi naman nila alam yung kahihinat na ginagawa nila, pero ikaw alam mo. So that's why, kapag inimpluhensyahan ka nila, marunong ka, pre, alam ko yung kahihinat na ng ginagawa mo. Matututo kang lumaban. And lastly, embrace the leadership role. Okay. As an arising leader, you need to claim that you are already a leader. You need to claim that you are already a leader. Bata pa ako masyado. Hindi, i-claim mo na yan. Kasi, wala ka ng ibang panahon na gawin yan, kundi ngayon. Okay. Now that you know, alam mo naman na napag-asa ka ng bayan at naiintindihan mo na kung bakit. Bakit hindi mo na i-claim kayo? Embrace the leadership role. Okay. Para application sa application na yan, let us make this declaration, but first, stand up for the truth that you already know. You know it, you stand up for it. Okay. As an application in embracing the leadership role, I want you to make this declaration, nandyan yan sa inyong mga manuals. Pero gusto ko sabay-sabay nating bigkasin to, sentence per sentence. Dito na tayo sa PowerPoint tumingin. Okay? Gusto ko i-recite nyo to with conviction. Okay? Okay na ba sumigaw or ano? Basta yung tago sa puso nyo. Okay? Kaya siya, ang title niya, The Boost. Kasi minsan, yung leadership, nakakapagod yan eh. Okay? Minsan nakakapagod na ipaglaban yung katotohanan. Minsan nakakapagod na hindi sumunod sa mga kaibigan. Minsan nakakapagod yan eh. Pero, kaya natin ito ginawa kasi we want to boost our moral. Okay? Na gusto natin na ipaalala sa sarili natin na tayo isang leader. Okay? So, every time you're discouraged, go back to that, recite that in your own. But for now, let's recite it as a whole. Okay, 1, 2, 3, and. I can see your word. That's not the way you read, yet I am a leader. But there is a reason. Because I am a leader. I know something that most people do not know. It is the truth. And today it's in my hands. I would use this truth to lead my friends and family. I would use this truth to say no to all the things that the world offers me. I would use this truth to discover the lies that then destroy me. And most of all, I would stand up for this truth. The world needs a leader like me. I am a leader, and I shall take the lead. Isa pa, I am a leader, and I shall take the lead. Isa pa, I am a leader, and I shall take the lead. I am a leader, and I shall take the lead. Let's pray. Lord, we just want to thank you, God, for making us know the truth, Lord. That
we are an arising leader. And as arising leaders, we should take our stand, oh God. Thank you, God, for giving us this truth, oh God, about life. That not everyone that we see are truth, but it is always, always found in you. God, I pray that we would be able to raise up our convictions, God, to stand up for our convictions, oh God, to be able to fight, oh God, the lies that the enemy is throwing at us. I pray that we would embrace this leadership role from this day forward. In Jesus' name.